Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Lasing na driver ng pick-up ng araro ng mga tricycle. Isa pang diskrasyang sapul sa video. 5 sasakyan nagkarambola sa highway. Ito pa ang makapigil hininga. 102 years old na lola nahulog sa building matapos mapagkamalang pinto ang bintana. Nakaligtas kaya siya? Diniport na si dating Congressman Arnie Teves nakakulong na sa Bilibid. Kampo ng mga Degamo gusto ng mabilis na paglilitis. Viral na babae sa Imbornal bibigyan ng 80,000 pesos ng DSWD para makapagtayo ng sari-sari store. At eto na nga, Congressman Albi Benitez sinagot na ang paratang nakabit niya si Ivana Alawi. Disgrasya sa kalsada. Pataya ang isang pahinante matapos tumalon at maipit sa tumagilid na truck. Nasapol naman sa video ang salpukan sa highway na nagresulta sa karambola ng 5 sasakyan. Nasa frontline na balitang yan ang ating News 5 Mindanao correspondent Brel Montalvo. Masdan ang karambola sa National Highway na ito sa Toril, Davao City. Nag-umpisa ang disgrasya kahapon sa salpukan ng magkasalubong na pick-up at dump truck. Sa lakas ng impact, tumagilid ang dump truck. Kita rin ang natuklap na bahagi ng pick-up. 2 pang sasakyan ang nadamay at isang rider ang bumangga sa pick-up. 2 sugatan kabilang ang dump truck driver. Maayos na ang kanilang lagay. Base sa investigasyon, posibleng human error ang sanhi ng aksidente. Malakas umano ang pagpapatakbo ng driver nitong pickup truck na aabot sa 70 kilometers per hour. Lagpas ito sa itinakdang speed limit ordinance ng lungsod na nasa 30 to 50 kilometers per hour. Sa huli, nagkaarigluhan ang mga sangkot. Sa Siayan, Zamboanga del Norte, isang van ang tumagilid sa kalsada. Nawala ng kontrol ang driver matapos pumutok ang gulong ng truck. Sa sobrang takot, tumalon ang pahinante na dahilan kaya naman siya naipit ng truck at namatay. Sugatan naman ang driver na kasalukuyang nagpapagaling. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Binigyan ng 80,000 pesos ang viral na babaeng nakuhanan sa Imbornal sa Makati City. Ngayon, katuwang na siya ng DSWD para tulungan ang mga homeless. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Ang babaeng yan na nakuha ng lumabas sa Imbornal sa Makati City, tutulungan ng gobyerno. Bibigyan si Rose ng 80,000 pesos para makapagsimula ng sari-sari store. Ang pangarap niya magkaroon ng tindahan at sa assessment ni Rika na social worker natin, kaya ni Rose gawin yon. Pero paglilinaw ni Rose, hindi totoong nakatira siya sa drainage. Hindi ako nakatira sa isang Imbornal. Ako po ay may isang bahay. Gayunman, dati raw homeless si Rose at ngayon katuwang siya ng DSWD para maambunan ng tulong ang mga nakatira sa kalsada sa ilalim ng Oplan Pag-abot na layuning abutin at tulungan ang mga homeless sa Metro Manila. Itinuro ni Rose sa mga otoridad kung saan sila matatagpuan. Dito sa paanan ng Skyway, naabutan ng DSWD ang mga natutulog sa bangketa sa tabi ng South Superhighway. Sa tulong ni Rose, nakumbinsi ang ilang street dweller na sumama sa processing center para mabigyan ng pagkain at ma-assess kung ano ang nararapat na tulong. Kabilang sa mga yan ang isang PWD at ang kanyang mga alagang aso. Paglilinaw ng DSWD, hindi lang one-time, big-time na pera ang ibinibigay nila sa mga nasasagip na homeless. Sinisiguro raw nila na makakabangon ang mga ito sa lusak ng kahirapan, nang sa gayon ay hindi na ulit sila tumira sa lansangan. Kami na nananawagan na sana pagbigyan nyo kami, hindi ho kami nandito para saktan ho kayo. Nandito kami para hikayatin kayo at dalhin kayo sa mas maayos na lugar. Sa tala ng DSWD, mahigit 10,000 ang homeless sa Metro Manila. 5,000 dito. Natulungan na ng ahensya mula nang magsimula ang Oplan Pag-abot noong 2023. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5.
Arestado ang isang OFW na may akyat bahay sa Israel. Stand up, put your hands behind your back. Put your hands behind your back. Inosasan ang babaeng yan na isa raw Pinay. Ayon sa uploader ng video, nahuli ang suspect sa loob ng isang apartment sa Tel Aviv. Galing daw na bakasyon ang may-ari ng apartment at naabutan niyang nagluluto ang Pinay. Duda naman dyan ang ilang kababayan natin sa Israel. Anila, kung talagang hindi kakilala ang OFW, bakit meron siyang access sa apartment? Idilapit na ng News 5 ang viral video sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, pero wala pa rin silang tugon. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Muling nagningning ang mga kwento ng himala ng mga taga-Bukang Liwayway sa isa na namang parangal para sa kapatid daytime drama na Ang Himala ni Nino. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfoy. The Big Choice Award goes to Ang Himala ni Nino. More than a month matapos magpaalam ang kapatid daytime drama na Ang Himala ni Nino. Eto, at muli itong umani ng award para sa buong Bukang Liwayway. Hinirang ito bilang Daytime TV Series of the Year sa ika-6 na Village People Choice Awards. Sobrang saya po and thankful ako na kahit tapos na ang show, parang nabuhay ulit si Nino dahil sa award na ito. Super happy po talaga. Patunay ang pagkilalang ito na tumatak ang mga kwento ng inspirasyon, pag-asa at pananampalataya na inihatid ng programa sa loob ng 8 buwang pagpapalabas nito sa Kapatid Network. Ang batang bida na si Zion Cruz, sinabing dala-dala niya hanggang ngayon ang lahat ng mga natutunan niya sa show. Kaya malaki raw ang pasasalamat niya sa programa na naging daan sa paghubog sa kanya, hindi lang para maging magaling na aktor, kundi maging mabuting bata rin. Magpapasalamat po ako sa lahat ng tao sumubaybay sa amin, and ang award na to ay para sa Ang Himala ni Nino artist and crew, and sa lahat ng sumusuporta sa akin and sa buong show ng Ang Himala ni Nino. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, lalaking umiinom sa fiesta, biglang sinaksak ng kanyang tiyuhin. Sa pool sa CCTV, Indian National pumalag sa mga hold-upper. At Pinay Beauty Queen, CJ Opiasa, kokoronahang Miss Grand International 2024 na controversial ngayon. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagkapatayan sa gitna ng fiesta sa Masbate. Biglang sinaksak ang isang lalaki at ang suspect, tiyuhin niya. Nasa frontline na balitang yan, si Mobile Journal, Kayla Makantan. Isang saksak sa likod ang tumapos sa buhay ng 35 anyos na lalaki. Ang salarin, mismong tiyuhin niya. Bandang 9:00 ng umaga nitong Miyerkules, naudlot ang kasiyahan sa fiesta sa Purok 7 Barangay Luok sa bayan ng Kawayan, Masbate. Ang nooy nakikipag-inuman kasi na si Alias Mon, bigla na lang nilapitan at sinaksak ng 54 anyos niyang tiyuhin. After sa nasaksak, tumakbo daw yung biktima papunta sa tatay niya, nanghingi ng tulong. Nasabi pa niya sa ama na ang tiyuhin niya ang salarin, pero nang madala siya sa ospital, binawian din siya ng buhay. Ayon sa mga testigong kainuman ng biktima, walang naging komprontasyon at bigla na lang umatake ang suspect. After po nung incident, nag-surrender po yung suspect po sa bahay ni Kapitan. Nung gabi pa daw, before the incident, may alitan sila. Hindi po namin na kung ano talaga ang specific na dahilan. Agad namang naaresto ang suspect sa Kawayan Municipal Police Station. Nasampahan na rin siya ng kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Kayla Makantan.
Tatlo ang nagtulong-tulong para lang magnakaw ng insect repellent sa isang tindahan sa Baguio. Kita sa CCTV ang pagpasok sa tindahan ng dalawang babae at isang lalaki. Tila lookout ang isang babae habang ang lalaki biglang dinampot ang dalawang insect repellent. Inilagay niya ito sa bag ng isa pang babae saka sila sumibat. Nagkakahalaga ng 1,000 piso ang mga ninakaw. Na-report na yan sa mga pulis at kasalukuyang iniimbestigahan. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, kumpirmado ng si first runner-up CJ Opiaza ang bagong kokoronahan bilang Miss Grand International 2024. Yan po ang kauna-unahang MGI crown para sa Pilipinas. Sa announcement ng MGI organization, gaganapin ang crowning ceremony ni CJ sa June 3 sa Bangkok, Thailand. Caption pa ng MGI, "The crown has found its queen," quote-unquote. Sa kanya namang IG post, CJ is all fierce like a phoenix. Say ng beauty queen, ready na siya to conquer the grandest heights. Sabay pakilala bilang Miss Grand International 2024 from the Philippines. Susunod, 102 years old na lola nahulog mula sa third floor. Mga hold-upper nagpapanggap na motorcycle taxi rider at pinupuntirya ang mga bagong sweldo. At sa mga may lakad ngayong weekend, alamin kung magiging maulan kaya? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nahulog mula sa third floor ang 102 years old na lola dahil inakala niyang pinto ang bintana. Ang pagsagip sa kanya sa pulsa video sa Frontline Report ni Gary De Leon. Nakatingala at nagbabayanihan ng mga residenteng yan sa Henan Province sa China. Hawak-hawak nila ang isang malaking mat hanggang sa sinalo nila ang isang babaeng nahulog mula sa third floor ng establishmento. Sa isa pang video, kita ang pagbagsak ng lolang 102 years old. Tumama pa sa signage ang biktima. Agad siyang isinugod sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Pero paanong nahulog si lola? Base sa investigasyon, dahil daw yan sa maling akala na pagkamanan daw ni lola na pintuan ng bintana kaya dire-diretso siyang humakbang. Nagawa pa niyang kumapit sa bintana pero naubusan din siya ng lakas at napabitaw. Sapat na ang panahon na yan para masagip si lola. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Bumisita sa Big Apple ang Alas Pilipinas men's team para sa iba't ibang aktibidad kasama ang Filipino community. Live mula sa New York City, nasa frontline ng balitang yan si Carlo Pamintuan. Carlo. Denise, nakarating na nga ang Alas Pilipinas Men dito sa New York City para sa kanilang training at promotional tour para sa papalapit na FIVB Men's World Championship 2025 na gaganapin sa Pilipinas ngayong Setyembre. Nandito ang men's national team upang lumahok sa Spike Serve Unite 2 kung saan magsasagawa sila ng training camp kasama ang Filipino community. Pagkatapos nito, magkakaroon sila ng isang exhibition match kontra sa piling kalahok mula sa kanilang training camp. Mamaya naman tutungo ang Alas sa Philippine Consulate dito sa New York at plano ring lumahok ng grupo sa 35th annual celebration ng Philippine Independence Day na gaganapin sa unang araw ng Hunyo. May street fair, may parade, cultural festival at Independence Ball na nakaplano ang Filipino community dito sa New York.
Samantala, masaya rin ang New Yorkers dahil sa pagkakapanalo ng New York Knicks kontra sa Indiana Pacers sa Game 5 ng kanilang Eastern Conference Finals matchup. Pinangunahan ni Jalen Brunson ng Knicks sa kanyang 32 points, 5 rebounds, and 5 assists. Nagdagdag naman si Karl Anthony Towns ng 24 points and 13 rebounds para sa kanilang 111-94 victory. At dahil dito, 3-2 na lang ang lamang ng Indiana sa kanilang best-of-7 series. Ang mananalo sa tapatang ito ay haharapin ang Oklahoma City Thunder sa NBA Finals. Yun muna mula dito sa New York City. Maraming salamat, Carlo Pamintuan. At yan muna mga Frontline News Sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, News 5 exclusive. Lasing na driver ng pick-up inararo ang mga tricycle sa Cavite. Indian National na tinangkang hold upin sa Malabon, hindi nagpatinag kahit binaril na siya ng mga suspect. At Congressman Albi Benitez, pinabulaanan ang aligasyong kabit niya, si Ivana Alawi. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nang-araro ng 5 tricycle ang isang pick-up sa Naik, Cavite. Ang driver aminadong nakainom. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco, exclusive. Kita sa kuha ng CCTV kung paanong tinumbok ng humaharurot na pick-up ang mga nakaparadang tricycle sa Naik, Cavite. Hindi pa riyan natapos dahil umatras ang pick-up at natamaan ang iba pang tricycle. Tiyempong may rumorondang pulis sa lugar. Pinigilan nila sa muling pag-andar ang pick-up. Kung makikita rin natin sa CCTV, napapatakas uli, papaalis uli, na makakabangga na naman. So walang ginawa yung pulis natin kundi pinutukan na lang yung gulong. Pinababa ng pulis ang driver ng pick-up at ang 3 nitong pasahero. Sa investigasyon, lumalabas na lasing ang driver. Galing sa fast food restaurant ang driver at kasama ang kanyang kaibigan at mga pinsan. 5 tricycle ang nadamay sa disgrasya. May mag-asawa ring sugatan. Dinala sila sa ospital. Nasa kustodiya naman ng mga pulis ang driver ng pick-up na isang retiradong engineer. Very sorry for them kasi it's really an accident. I cannot explain why. I'm willing to pay for what I have done. Then yung nasa hospital, we will see how far my financial capacity will do. Maharap ang driver ng pick-up sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injury at damage to property, resistance and disobedience to a person in authority. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Arestado ang mga hold-upper na nagpapanggap daw na motorcycle taxi rider. Pinupuntiryan nila ang mga empleyadong bagong sweldo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nakadapa sa kalsada habang kinakapkapan ng Makati City Police ang mga lalaking yan. Pati ang kanilang motorsiklo, chinek din. Ang 4 kasing lalaki, mga hold-upper pala. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang 2 riding in tandem na yan dahil nag-report ang mga nabiktima nila. Yung kanilang description ay nag-jive po doon sa nakita na naglilibot na 2 riding in tandem. Malayo po yung habulan at sa kabutihang palad po, nahuli nga po yung 2 riding in tandem. Ang modus nila, magpanggap ng motorcycle taxi rider saka mang-hold up. Siyempre sir, sahod days. So, magsasahod na. Nakaabang din sila sir doon sa mga lalabas sa mga buildings. Kapag positive na sir yung target nila, didikitan lang sir and then tinututukan na rin sir.
Tapos sabay kuha na sir sa gamit. Pag-amin naman ng isa sa mga suspect. Nagipit lang po talaga. First time mo lang po sumama sa kanila. Bali driver lang po ako sir. Napag-alaman ding dati nang nasangkot sa iligal na droga at pagnanakaw ang mga suspect. Nakuha sa kanila ang isang granada, 2 baril at mga bala. Maharap ang mga suspect sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Walang binatbat na mga armadong holdupper sa Indian National na binalak nilang nakawan sa Malabon. Ang mga suspect na duwag dahil hindi na tinag ang Indian kahit binaril na siya. Nagbabalik si Gary De Leon. Pauwi ng Indian National na ito habang sakay ng motorsiklo sa Tugatog, Malabon. Hindi niya alam, binubuntutan siya ng 2 lalaking sakay rin ng motorsiklo. Hanggang sa bahay sinundan ang Indian. Hindi na nahagip sa video pero nagkaroon daw ng komosyon. Ang 2 lalaki tinangkang hold upin ng biktima. Makalipas ang ilang minuto, kitang hinahabol ng Indian ang 2 hold-upper. Ang isa sa mga suspect, binaril ang biktima. Tinamaan siya sa braso pero di niya ininda. Binato pa niya ng helmet ang mga hold-upper. Akma pang kukunin ng Indian ang naiwang motor ng mga suspect. Pero bumalik ang mga hold-upper. Yun nga lang, hindi rin nila mapaandar ang motor kaya iniwan na lang nila ito. Kaya naman pumarat sumakay na lang sila ng e-trike. Yan ang isa pa nilang pagkakamali. Natandaan sila ng driver na naging susi kaya sila naaresto. Yung driver ng e-trike kung saan sila ay sumakay. At ito yung pinaka-testigo natin kasi siya mismo ay na-identify niya itong 2 suspect na to. Napag-alamang dati nang may mga kaso ng robbery hold-up at most wanted pa sa Malabon ang mga suspect. No comment sila. Pero maharap ang mga hold-upper sa kasong attempted robbery at frustrated homicide. Nagpapagaling naman sa ospital ang binaril ng Indian National. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa unang linggo ng NCAP, daan-daang pasaway na motorista ang nahuli sa pamamagitan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Live mula sa Commonwealth Avenue, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kumusta ang traffic ngayong Payday Friday? Cheryl, sa mga oras na ito, nagsisimula ng kumapal ang bilang ng mga motoristang dumaraan dito sa Commonwealth Avenue eastbound o papuntang Fairview, kasabayan ng biglang buhos ng malakas na ulan ngayong Payday Friday. Samantala, as of 3 p.m., umabot sa 647 ang bilang ng mga violators ngayong ika-5 araw ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kung ikukumpara sa unang araw ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, mas mababa ang mga bilang ng violators sa mga sumunod na araw. Higit 1,000 yan noong Lunes, pero kahapon ay higit 800 na lang. Ayon sa MMDA, senyales yan na mas dumarami ang sumunod sa batas trapiko. Nakausap namin ang motoristang si Bob Regnim na pabor sa NCAP. Hiling lang niya na maging mas maunawain sana ang MMDA sa pagpataw ng parusa. Liliko ka sa kaliwat kanan, siyempre kung abrupt yung dapat medyo tingnan din nila na wag naman yung agad-agad i-judge nila na gano'n na charge ka agad. Ayon naman sa MMDA, magiging maluwag sila sa panghuhuli sa mga kalsadang may problema sa road markings. Gaya na lang sa parte ng Commonwealth sa tapat ng Central Avenue kung saan hindi magkatapat ang bagong pinturang motorcycle lane sa lumang linya. If there are certain aspects of the road signs or the road markings na merong discrepancy, we will definitely be a little bit lenient sa mga violators or sa mga motorista po natin. May nasampulan namang motorista dahil sa pagtakip ng plaka para makaiwas sa huli. Sinuspindi naman ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng motorista. Pinagpapaliwanag din ng ahensya ang rider at inaalam kung siya mismo ang nagtakip sa plaka. Cheryl, sa usapin naman ng planong rebuild at pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA, nakipagpulong ang mga opisyal ng MMDA, DPWH at DOLE sa mga grupo ng employers kaninang hapon. Inilatag ang posibleng solusyon para mabawasan ang inaasahang epekto ng plano sa sektor ng manggagawa pati negosyo. Sa June 13, magsisimula ang EDSA Rebuild Project, samantalang June 16 naman ang simula ng dry run ng odd-even number scheme. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel.
Weather update po muli tayo ha. Habagat na mga kapatid. Official na pong sinimulan o dineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng habagat o yung tinatawag nga nating southwest monsoon. Gamitin naman natin itong infrared satellite mula sa Windy. Ito po yung ating frontal system na humihila o nagpapalakas sa ating habagat. Kasama ng ating habagat, itong frontal system ay nagdadala po ng maulap na panahon at posibleng mga scattered o kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi na po yan ng Luzon. Asahan po natin ang mga scattered hanggang widespread o malawakang pagulan dito po sa ilang areas ng Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. Kasama po dyan ang Batanes, Abra, Apayao, Cagayan, maging dito sa Ilocos Region. Sa mga magbe-beach naman ngayong weekend, diyan po sa area ng La Union, expect na po natin ang mga thunderstorms yan, kasama na po ang Pangasinan. At nagiging magalaw na rin po yung ating tubig dagat dahil sa ating habagat. Mag-ingat din po tayo dyan. Sa mga akit naman ng Baguio, posible rin po ang mga thunderstorms dulot ng ating southwest monsoon. Mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto nito, lalong-lalo na sa mabubundok na lugar. Posible po ito magdulot ng mga flash floods at landslides. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa mga kabundukan ng Cordillera. Mataas din po ang ating tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms dito sa western section ng Central Luzon, kasama po dyan ang area ng Zambales at area ng Bataan, maging dito sa mga areas ng Pampanga at Tarlac. Dito naman sa Metro Manila, mas mapapadalas na rin po yung ating mga pagulan. Mas maulap ang panahon natin at possible nga yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Sa mga may lakad ngayong weekend, ugaliin na po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa mga areas ng Cavite, Batangas at Laguna, maging dito sa area ng Mindoro. Kasama na po dyan, ito pong area ng Palawan. Ito pong epekto ng habagat or southwest monsoon ay magpapatuloy ngayong weekend, particularly dito po sa western section ng ating bansa. Pero dahil mas mataas po yung ating axis ng pagulan, bawas naman po yung ating mga pagulan dito sa areas ng Visayas at Mindanao. Paglilinaw po ng Pag-asa, hindi pa po simula ang panahon ng tag-ulan. Hindi pa po nasasatisfy yung kanilang criteria sa sapat na dami ng pagulan. Pero mga kapatid, malapit na po yan, maaaring ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito pang inyong weather frontliner, Alvin Pura, laging may panahon para sa inyo. Sa ibang balita, tiniyak ng mga otoridad na walang VIP treatment kay dating Congressman Arnie Teves na nakakulong ngayon sa Bilibid. Nanawagan naman ng mabilis na paglilitis ang pamilya Degamo. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulencio. Ginoong Arnold po, kayo po yun, sir. You are under arrest. Pasado alas 11 kagabi, lumapag sa Villamor Air Base ang Philippine Air Force plane sakay si dating Congressman Arnie Teves matapos ipadeport ng Timor-Leste. Hiniling ni Teves na huwag siyang pusasan pero hindi siya pinayagan dahil parte ito ng protocol. Agad siyang dinala sa NBI sa Pasay para sumailalim sa booking procedures. Pinagbigyan siyang makaharap ang kanyang ina. Hindi naman daw aatrasan ni Teves ang mga kaso kabilang ang pagpaslang umano kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo. Kahit nung nandun ako, inisip ko, kung hindi man ako umuwi, haharapin, kailangan pa rin ito matapos eh. Pero buwelta ni Justice Secretary Boying Rimulya. But if he really was innocent, he could come home. Pwede naman siya umuwi, pero hindi siya umuwi. Kanina, dinala na sa kanyang selda sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa si Teves. Hindi pinahintulutang makapasok ang media. Pero ayon sa kanyang abogado, may maliit na CR at electric fan sa loob si Teves. Ayon sa NBI, kasama sa kasunduan ng Pilipinas sa Timor-Leste ang mabigyan ng patas na paglilitis si Teves at wala dapat death penalty bilang parusa. Ngayong araw, inaasahang maibibigay na ang return of warrant sa korte para makapag-set ng schedule para sa arraignment ni Teves nang sa ganun ay gumulong na ang kaso. Ayon naman sa abogado ni Teves, nagmistulang trophy ng administrasyon ng dating kongresista. Kahiya-hiya po ang pagkatalo sa eleksyon, napakababa nga ng approval rating ni Pangulong Marcos. Kinakailangan po nila ng mga trophy. Bagay na ikinagalit ng asawa ni Digamo na si Congresswoman Janice. Giit niya, hindi ito tungkol sa politika, kundi tungkol sa hustisya. Sinagot naman ng PCO ang alegasyon ng anak ni Teves na kinidnap umano ang kanyang ama. May kanya-kanya po tayong opinion. Pero ito po kasi ay pagpapatupad po ng ating batas. May mga search warrant, may mga arrest warrants po na inilabas at kailangan po nating ipatupad po iyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may sagot na
ang kampo ni Bright Light Productions owner at Bacolod City Congressman Albi Benitez. Kaugnay ng mga aligasyon ng kanyang estranged wife na si Dominic Benitez. Ayon po kay Congressman Benitez, walang basehan ang akusasyon na meron siyang ibang babae. Sa sworn statement ni Mrs. Benitez, matinding mental at emotional stress daw ang idinulot sa kanya ng umano'y pangangaliwa ni Congressman Albi. At ito ang dahilan kaya siya nagsampa ng reklamo. Nabanggit sa salaysay ni Mrs. Benitez ang actress-vlogger na si Ivana Alawi na karelasyon umano ng kongresista. Naniniwala ang kampo ni Congressman Albi na ang isinampa niyang annulment case ang ugat ng reklamo. Wala pang pahayag si Ivana kaugnay nito. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Biyernes. See you next week mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.